Alam mo nyo, sa mundo, may dalawang klaseng pagkain. Pagkain nagbibigay buhay at pagkain nagbibigay ng kamatayan. Depende na lang kung ano yung kinakain mo. Andiyan ba kayo? Sabi ni Jesucristo, ako ang tinapay na nanggaling sa langit. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Amen ba? Kaya tayo nagsisimbol every Sunday doon sa dati nating meron tayong symbolizing yung tinatawag na Santa Cena. Yung hotcha. Otcha? Ostya. Yan. Sinisimbolize niyan ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo at umiinom tayo ng alak. Sinisimbolize niyan yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa totoo lang, ang ibig sabihin nun mga kapatid, yun yung mga salita na nandyan na nakalantay sa Biblia, yung mga nakasulat. Yan ang buhay ng ating Panginoon magmula umpisa hanggang katapusan. Yan ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabi ng Panginoon na siya ay kakainin mo, ibig sabihin, pag naintindihan mo ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga gustong ipagawa sa'yo at mga ayaw niyang ipagawa sa'yo. At ito ay pinamuhay mo, si Jesucristo ay naging parte ng iyong buhay. Andiyan ba kayo? Kaya yung mga born again Christian, hindi pwedeng hindi magbago ang pag-ugali. Hindi pwedeng hindi magbago ang kanyang pagkatao. Kasi babaguhin siya ng salita ng Diyos na naiintindihan niya. Yun ang nag-ebidensya na ikaw ay tunay na nakakain sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo ay nabubuhay ngayon sa iyo. Dito sa loob. Kaya ang tawag sa atin ay templo ng banal na Espiritu. Andiyan ba kayo? Malalaman mo kung healthy ang spiritual life mo pag ikaw ay naghahanap ng pagkain. Yung may mga sakit na tao, ayaw niyang kumain. Napansin niyo nung kayo nagkasakit, sino yung mga nagkasakit dito? Gustong-gusto niyo bang kumain? Malakas pa rin ba kayong kumain? Hindi. Bakit? Wala kang gana. Kasi yung katawan mo, ayaw kumain. Kasi may sakit nga. Lalo na, yung mas malala ang sakit. Yung mga tao na nandun na sa ospital na talagang hindi makakain, nilalagyan ng dextrose na lang. Sinisweruhan. Kasi may sakit. Malala ang kanilang sakit. Kasi alam ng mga doktor na ang nagpapalakas sa tao, yung pagkain na pumapasok sa kanyang katawan. Andiyan ba kayo? Kaya malalaman mo, pag ikaw ay gumagawa tungkol sa mga spiritual na bagay, alam mo na ang spiritual life mo, healthy ka. Nakakain ka. Sinunod mo yung kalooban ng Diyos. Amen? Sinunod mo yung mga nakalagay dyan sa Biblia. Na ikaw ay anak ng Diyos. Sinunod mo, naniniwala ka, anak ka ng Diyos. At unti-unti, nababago, nare-renew ang iyong pagkatao. Tinetake over ng salita ng Diyos yung buhay mo. Andiyan pa ba kayo? Alam nyo, pagka ang pagkain ang pinag-usapan, napansin nyo ba pag piyesta, dumadayo pa tayo kung saan-saan? Bakit? Kasi kailangan ng katawan natin eh. Andiyan ba kayo? Natuwa ako kay Sister Linda. Kasi yun yung kauhawan niya sa Panginoon eh. Sabi niya, magmula nung narinig, alam ko si Sister Linda, mga 4 years o 5 years na nandito sa mga 5 years, oo. Talagang yan, every time na makakarinig siya ng salita ng Diyos, lumuluha siya. At yung salita ng Diyos talagang pumapasok sa kalooban niya. At pagkatapos nun, sayang-saya na siya. Dahil alam niya, naramdaman ng espiritu niya, nakakain ang kanyang espiritu. Amen ba? Kasi nabubusog ang espiritu mo eh. Napansin nyo, pag nandito tayo sa church,
lungkot na lungkot ka, may ang laki ng problema mo, pero pagkatapos mo mong salita, marinig yung salita ng Panginoon, parang sayang-saya yung kaluluwa mo. Parang may panibagong pag-asa. Parang ramdam mo, kaya mo lumaban ulit. Amen ba? Bakit? Nakakain ng espiritu mo. Andiyan ba kayo? Minsan, nag-fasting kami nila Braille eh. Si Braille. Andiyan yung anak ko si Braille. Yung drummer natin dito. Pagka nag-fasting ka pala, yung buto ka mo liliit. Kaunting kain mo lang, busog ka na. Nag-break na kami kasi 3 days walang kainan eh. Walang kainan, 3 araw, tubig lang, kape, ganyan, ganun na kinakain namin. Tapos, nung nag-break na kami after 3 days, aba, yung mama niya nagpahanda ng maraming pagkain. Iba-ibang puta. Di siyempre, eto na kami, gutom na gutom kami, 3 araw eh. Konting kain pa lang ni Brel, nabusog na siya. Alam niyo, umiyak. Konting kain, bakit nabusog agad ako? Galit na galit. Mataba siya noon eh. So, pinag-irapan niya talaga na hindi kumain. Tapos, pagkain niya, konti lang makain niya. Kasi busog agad siya. Naiinis. Amen ba? Alam niyo sa church, every time na nandito tayo, mga kapatid, dapat ang ugali natin, mainis tayo pag konti lang naintindihan natin. Amen ba? Pag konti lang na nakuha mo, umiyak ka. Pambira, hindi ko nakuha. Yung sinangikay mo kasi. Amen ba? Dapat yung ugali natin gano'n. Pagdating dito sa church, alam nyo ba na parang restaurant tong church? Na ang salita ng Diyos, ang pagkain natin, sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kasi alam nyo ba na ang salita ng Diyos, yun din ang gagamitin sa iyo para ikaw ay baguhin. Ay napaka-importante na alam mo yung salita ng Diyos. Kung ano yung naintindihan mo, kung ano yung nabasa mo, yun lang din ang gagamitin niya. Hindi siya pwedeng gumamit ng salita na labas sa Biblia. Hindi pwede. Magiging contradiction yun sa kanyang kalooban. Amen? Kaya napaka-importante na every time na nandito tayo sa church, ang focus talaga natin kung ano yung mensahe ng Panginoon, the very core of the message of God. Dapat. Wow, para kang foam na talagang kailangan masip-sip ko lahat. Amen? Bakit? Kasi yun ang mananatili sa ating kaluluwa. Yun ang espiritu ng Diyos na mananatili sa atin. That every time na yung merong pangyayari sa'yo, yun ang bubunutin mo na tagapagpalakas sa'yo. Napansin niyo si Jesucristo? Nung siya ay tinutukso ng dyablo, lagi niyang sinasabi, dahil nasusulat, yung salita ng Diyos ang lagi niyang ginagamit. Ganon din tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Pag dumadating ka sa mga matitinding pagsubok, ang lagi mong sasabihin sa kaaway, sa problema mo, sa sakit, sa lahat ng mga parang pader at parang bundok na pagsubok sa'yo, ang lagi mong sasabihin ay nasusulat. Andiyan ba kayo? Sabi ng Panginoon sa bundok, sa Mark chapter 11 verse 23, kung hindi ako nagkakamali, sabi doon, kahit daw, kung ikaw daw ay merong pananalig, utusan mo daw yung bundok na yan na magpatilapon sa dagat. Yan daw ay tatalima at gagawin ng Diyos para sa'yo. Sino merong pagsubok dito na kala mo, sa tingin mo, parang gabundok? Walang pagsubok mga tao rito. Ang ganda. Alam pa lang baka natin ang Panginoon. Every time na meron kang problema, ang sasabihin mo lagi, nasusulat. Sabi mo sa katabi mo, nasusulat. Ako ay anak ng kataas-taasang Diyos na buhay. Alam mo, nag-iiba parang
Nararamdaman nyo? Minsan ba naisigaw nyo yan sa harap ng salamin? Na ikaw ay anak ng Diyos? Amen ba? Ako na, lagi kong sinisigaw yan eh. Kasi ang mundong ito, yan ang gusto niyang makalimutan mo. Na ikaw ay walang power, wala kang lakas, wala kang kayang gawin. Hindi, nasusulat, babanat ka ng ganun. Ako ay anak ng kataas-taasang Diyos na buhay. Woo! Nasusulat yan, at dun sa nasusulat, ang sabi ng Panginoon, magugunaw daw ang mundo, magugunaw ang itong daigdig. Ngunit ang salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, kahit isang tuldok ay hindi mawawala ng bisa. Amen ba? Andiyan ba kayo? Mga kapatid, kailangan natin itong araw na ito, makakain tayo. Sabi mo, kakain tayo. Gutom ka na ba? Ang pamagat ng ating mensahe ngayon is Samson, the judge and hero. Nabasa niyo na ba ang buhay ni Samson? Amen? Pagka nabanggit yung Samson, laging kakabit si Delilah. Amen? Ang pahamak. Adya ba kayo? Gusto ko nga pag-aralan natin ang buhay ni Samson. Alam niyo ba si Samson, bago pa siya ipanganak sa mundo, kinausap na ang kanyang ina. Ang tatay niya, hindi binanggit yung pangalan ng nanay niya. Ang binanggit yung pangalan ng tatay niya. Si Manoah. At ang sabi sa kanya, sabi dun sa nanay, dahil matagal ka na, ang tagal mo nang may hinihiling sa Panginoon, sabi niya. Wala silang anak eh. Wala silang anak. Isang araw, dinalaw sila ng anghel. Paki-flash nga yung Judge chapter 13. Anghel ng Panginoon. The message of God. Parang ngayon, hindi mo na kumukhang anghel, pero ako yung anghel ng Panginoon na may dalang mensahe sa inyo. Amen? Parang ayaw mag-agree nung iba. Nagdala ang Panginoon ng mensahe. Nung araw kasi wala pang Bible eh. Kaya kung magpadala ng mensahe ang Panginoon sa pamamagitan ng mga angel. Ngayon ang mga anghel, para sa atin lahat, maraming klase. Minsan tao, minsan mga pangyayari. Ang ibig sabihin ng anghel, it is someone na magdadala ng mensahe sa iyo galing sa Diyos. Angel of the Lord. Ang sabi sa kanya, kung maipanganak mo na siya, huwag mong papupuntulan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Palisteo. Sa 7, huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itinalaga sa Diyos. Palakpakan natin ang pagbabasa ng kanyang salita. Di mo makikita, sa umpisa pa lang, sinabi na ng Panginoon sa kanyang nanay na ang ipapanganak mo ay isang tagapagligtas. Antindi nun, no? Sa sinapupunan pa lamang daw, lulukoban na siya ng banal na espiritu. Ibig sabihin, may kapangyarihan na dadako sa kanya. Amen ba? Ngunit ang sabi sa kanya, huwag kang iinom ng alak o anumang galing sa ubas, na prutas na galing sa ubas na nakalalasing. Huwag na huwag. Napaka-importante pala nun. Amen? Kabilin-bilin na ng anghel na huwag siyang magiging lasinggera. Bakit? Kasi pag naging lasinggera siya, usually, kung ano yung ginagawa ng mga magulang, nahahawa yung anak. Amen ba? Tatay ko, lagi sinasabi sa akin, huwag ka maninigarilyo ha.
Hindi ka lalaki. Ang dami niya sinasabing mga negative. Tapos biglang sasabihin sa ito ang pera, bumili ka kay Pita ng Hope. Ang masama nito, pag bumili ng Hope, isindi mo na. Wala akong posporo. Pero pagbalik ka rito, siyempre, isinindi ko na yung sigarilyo. Kakaganon. Bandang uli, natuto na ako manigarilyo. Amen ba? Pero lagi niya sinasabi, huwag kang manigarilyo. Hindi ka pala pwedeng magbawal doon sa isang bagay na ginagawa mo din. Tapos sabi mo na, tatay ako, kung ano sinabi ko, gawin mo. Pero siya, hindi niya gagawin yung sinasabi niya. Hindi pwede mangyari. Siyempre ako, tatago-tago ako, maninigarilyo sa isang lugar. Ito yung sinasabi dyan. Sinasabi ng mga magulang, huwag kang magiging titikim ng alak. Amen ba? Nabasa nyo ba? Bakit? Ano ba yung mga epekto pag ikaw ay lasinggero? Ano ba epekto? Maraming epekto yan eh. Unang-una, nagdidesisyon ka ng mga bagay na minsan mabilis, hindi mo pinag-iisipan. Meron ako isang kaibigan, sabi niya, alam mo ba, na yung UP na yan, sabi niya, yan ang sinasaka namin dati. Dalawa kaming magkapatid. Tapos yan, amin yan, sa tatay namin yan. Pambira, biglang nagkainuman, abay, bigla na lang ibinigay ng tatay ko yung lupa, yung kalahati ng lupa, doon sa kumpare niya. Pambira. Bakit? Nag-inuman lang dahil laksi, nagyayabang. Amen ba? Sino naka-experience ng ganyan? Yung minsan manok, ipinalit ng kalabaw. Bakit? Yung tatay mo, nagyabang, nalasing. Ang bira, nagtinola lang ng manok yung kapitbahay, nagkainuman, bukas kalabaw na yung kapalit. Minsan naman, isang lupa ibinigay. Ang bilis magdesisyon, di ba? Hindi nag-iisip. Andiyan ba kayo? Sino rito ang nakapag-asawa ng lasing? Hindi na aminin yan. Away ito mamaya. Ang bira, kagabi ang ganda mo. 2 gin na pala nainom. Bakit ngayon ang ganyan na itsura mo? Ikakasal na. Nakarinig na ba kayo? Ikakasal na siya, tapos nakabuntis ng iba? Dahil lasing? Nadiderail yung buhay eh. Ibig sabihin, nasisira yung isang bagay na magandang buhay, nasisira dahil lang sa pag-inom. Andiyan ba kayo? Yung mga desisyon na gano'n, nakakainis yun eh. Ano pa? Nakakawala ng dignidad. Kasi pagkalasing, kita mo nakahandusay sa kalye. Miski kagalang-galang, pag inabukasan, hindi ka na igagalang. Bakit? Ang itsura mo, hindi ka nakakagalang-galang eh. Hindi ko pinatatamaan ito yung mag-iinom. Pero ito nakalagay sa Bible, bago ka pala bigyan ng Panginoon ng isang bagay, yung bunga ng makapangyarihan Diyos na buhay, bago pala bigyan ka, kailangan nasa maayos ang karakter mo. Kaya nga sinabi sa kanya, huwag kang iinom. Kasi, pag umiinom ng alak, ano nangyayari? Nalalasing. Pangatlo, yung mga lasinggero, sa tingin nyo nga, dependable sila. Yung pwede mo silang asahan. Addict nga alcoholic Pag alcoholic ang tao, hindi pwedeng asahan sa pera. Bakit? Gagastusin niya yung pera kahit hindi para doon, bibili ng alak yan eh. Tapos, pag pinag-usapan nyo 10:00, dadating yan, 5:00, tapos na. 10:00 ng umaga usapan nyo ha. Hindi mo sila pwedeng, they are not dependable. Paano mo gagawing tagapagligtas ang isang taong ganun? Andiyan ba kayo? Nakukuha nyo ba to? Kaya pinagbabawal ng Panginoon na ikaw kung bago ka bigyan ng tinatawag na maging bayani. Kasi dito ang nanay niya, bigyan, kung pwede lang sabihin natin, yung nanay niya is a hero maker. Sa pamamagitan niya, huhubugin niya ang kanyang anak para maging isang bayani. Isang judge. Tawag kay Samson is judge and hero.
ano siya, tagapagligtas siya ng mga Israelita sa kapamamagitan ng kapangyarihan ng Pelisteo na sinasakop sila. 40 years silang sinasaktan, kinukuhanan ng buwis, kinukuhanan ng mga bagay na para sa kanila kukuhanin ng mga Palestinians dahil tumalikod sila kay Yahweh. Ang Diyos gumagamit ng mga taong tagapagligtas. Amen ba? Pumipili ng taong magliligtas. Amen. Parang ayaw ko pumayag ng mga tao rito. Amen? Pero bago mangyari yon, kailangan maayos ang karakter mo. You must be dependable. Ang usapan-usapan, pag sinabing darating, darating. Amen? Maasahan. Sabi mo, maasahan ako. Bigyan nyo naman ng digdidad yung sinabi nyo. Maaasahan ako! Yung iba talaga, hindi pwedeng asahan, ano? Yung palang maasahan ako, hindi masabi. Paano maasahan yan? Alam mo, hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos pag hindi ka pwedeng asahan. Dapat pag nandun ka, sinabi mo, nandyan ka sa pwesto na yan. Nandyan ka talaga. Huwag kang aalis dyan. Hanggat hindi nagsasalita ang Diyos. Hello? Dahil, maaasahan ako. Maasahan ka ba? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, huwag kang titikim ng alak kasi yung mga taong lasinggero, hindi mo yan maaasahan. Ang daling magdesisyon. Pabago-bago isip. Pangalawa, walang dangal. Walang taong maniniwala, tagapagligtas ako. Lasing ka, sumusuka ka sa kalye. Paano ka tagapagligtas? Sarili mo nga, di mo mailigtas. Andiyan ba kayo? Wala akong pinapatamaan, ha? Tinitira ko kayo, hindi ko kayo pinapatamaan. Direktahan na to. Hindi, gusto natin maging bayani. Sino dito ayaw maging bayani? Tayong lahat, gusto natin maging bayani. Kasi yung mga bayani, nagliligtas yun. Ang anointing ng bayani ay anointing ni Jesucristo. The greatest hero of all. Sapagkat siya'y nabuhay para maging bayani. Para magligtas. At ngayon nakikinabang tayo sa ginawa ng ating Panginoon dahil siya ay bayani. Andiyan ba kayo? Unang-una, pwede tayong asahan, meron tayong dignidad, at pangalawa, pinaniwalaan natin yung sinabi ng mensahero. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng mensahero sa inyo? Kasi kung hindi mo paniniwalaan yung sinabi ng salita ng Diyos, hindi siya magiging parte ng buhay mo. Kaya pala meron ding mga nagpapanggap na Kristiyano, kala mo Kristiyano, yung pala hindi. Ang dali kasi sabihin Kristiyano siya eh. Andiyan ba kayo? Nagtataka ka, bakit? Nagagawa niya yung mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang anak ng Diyos. Amen? Ang lutong pa rin magmura. Parang pickles. Sobrang lutong. Sinungaling pa rin. Pero sasabihin niya, no, Kristiyano. Alam, madalas ako napepeke na ganyan eh. Sasabihin Kristiyano siya, tapos, siyempre ako naman, naniwala naman ako agad. Tapos biglang iti-twist niya yung mga pangyayari, bandang huli. Naloko ka na pala. Kaya pala sabi ng Panginoon, be meek as a dove, but wise as a serpent. Andiyan ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, bayani ka. Sabi ng Panginoon, bago daw siya ipanganak, ang purpose niya sa buhay ay maging tagapagligtas. Amen ba? Si Samson, mga kapatid, nakatatak sa kanyang production number that the purpose of his creation is to save.
Nandun pa lang daw siya sa sinapupunan. Alam niyo yung pagka sa sinapupunan, production yun eh. Pinoproduce ka dyan, kumbaga, isa kang kotse na paglabas mo, sports car ka, you are here to race. Pambira, parang ganon. Amen? Ang production mo, meron kang specific production na talagang ikaw ay pinanganak para sa task na ito. Ikaw ay magiging tagapagligtas. Andiyan ba kayo? Ganon si Samson. Doon pa lang sa nanay niya. Pati nung ipinanganak siya, ang sabi rin sa mga magulang niya, huwag niyo siyang patitikipin ng alak at yung buhok niya, huwag niyong papuputulan sapagkat yan ang simbolo ng pagsama ng Panginoon sa kanya. Kaya hindi pinapuputulan yung buhok niya eh. Every time na makikita niya yung buhok niya, it always reminds him na siya ay pinili ng Diyos para magligtas. Yun ang purpose niya. Para wag niya makalimutan. Kasi kailangan ng mga anak ng Diyos, katulad ng Israelita, ang mga magliligtas sa kanila. Andiyan ba kayo? Kaya siya binigyan ng tremendous power and anointing ng Panginoon for the sole purpose to save. Hello? Isipin mo, si Samson, sinamahan ng Panginoon sa kanyang matinding kapangyarihan. Gumawa ng langit at lupa. Sumama sa espiritu ni Samson ang ating Panginoon. Hello? Ang sabi ng Biblia, si Samson daw, kayang bali-balian at pilas-pilasin ng katawan ng isang leon. Grabe ka. Di ba, pinatay niya yung isang leon na para daw isang maliit na bisiro lang? Ang lakas nun ah. Alam niyo ba yung leon? Pumunta pa lang tayo sa Manila sa pag gumano niya. Ang birasan yun. Hindi pa natin nakikita, ba nakakatakot na. Nung lalo na, nung tumayo yung ganyan, 2,500 kilograms. Pambira, pag gumanyan, nung lock. Pambira, kahit 10 tao, hindi kayang pigilin yung leon eh. Sabi doon ng Biblia, binugbog daw ni Samson, pinatay niya na para daw pumatay lang ng isang maliit na kambing. Hello? Gano'n kaya kalakas yun? Sabi ng Biblia, si Samson daw ay pumatay ng 1,000 tao sa pamamagitan ng panga ng asno. Tayo rito siguro, may 500 na ba tayo na nandito ngayon? Gano'n karaming mga mandirigma yung pinatay niya. Asno lang, oh. Yung panga ng asno, kumuha ng panga ng asno. Alam mo, pagka ikaw sinasanibang ka ng kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nasa'yo, ang salita ng Diyos ay nasa'yo, pambihira, magiging powerful ka. Amen ba? Andiyan ba kayo? Si Samson, ordinaryong tao lang yun at sinamahan ng Diyos. Parang katulad natin lahat dito. Parang, do you agree? Amen ba? Parang katulad mo lang din si Samson. Tanggalan mo ng Espiritu ng Diyos, wala yan. Pero pagkasama mo ang Panginoon, pambihira. 1,000 kaaway, kaya mong padapain. Amen? Pinatay na ni Samson. Ito mo kung ano kayang kayang gawin pa ni Samson kung siya ay nagpatuloy na sa Panginoon naglilingkod. Alam nyo, hindi siya naglingkod sa Panginoon eh. Ang tawag sa kanya, judge. Sabi ng Biblia, meron ba kayo nakita sa Bible, mga kapatid, na may nag-aaway, si Samson ang nag-judge sa kanila? Meron kayo nakita? May kausap ba ako rito? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Alam nyo ba yung Bible nyo? Yung Biblia nyo? Si Samson, kahit isang paghukom, hindi siya naging hukom. May anointing siya to be a judge, pero hindi siya kahit kailan naging hukom. Nabasa nyo? Ako nabasa ko, sigurado ko. Hindi siya naging hukom. May anointing siya. Nung pinanganak siya, anointed siya to be a savior. Pero nakakita na ba kayo na may nag-save si Samson? O puro sarili niya, inintindi niya? Pansarili niya eh. Higanti niya. Kaya siya nakapatay ng maraming tao, naghiganti siya.
Natalo siya sa pustahan, pumatay siya ng 30 tao. Tingnan nyo, wala naman siyang ginawa para sa ibang tao eh. Andiyan pa ba kayo? Parang ang daming Kristiyano ganun eh, no? Hello? Anointed tayo lahat, mga anak ng Diyos. Alam nyo ba yun? That we are a Savior? Kaya nga Christ ka eh. Christian. You are a Savior. Tagapagligtas ka. Sabi mo sa katabi mo, tagapagligtas ka din para kang si Samson. Parang ayaw maniwala, tagapagligtas ka kaya? Parang gano'n eh. Parang wala sa itsura mo eh. Andiyan ba kayo? Ito pagkain yan. Makinig kayo mabuti mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, yung salita niya ay magiging parte mo pag tinanggap mo. Ibig sabihin kinain ng spirito mo yun. Pag sinabing tagapagligtas ka, yes, amen, tagapagligtas ako. Alam mo, dapat yan, yakapin mo. Pagkayakap mo dyan, ilagay mo sa sarili mo nang hindi mo makalimutan para kang may mahabang buhok na katulad ni Samson, na you are born to be a Savior. Yun ang ibig sabihin ng Nazarite vow. Ang Nazarite vow, ang sinasabi ng Nazarite vow, meron kang sinumpaan at meron kang dedikasyon sa Panginoon na paulit-ulit mong gagawin hanggat hindi mo pinuputol yung buhok mo. Meron kang panata. Andiyan pa ba kayo? Ang panata ni Samson, sinabi niya ng kanyang mga magulang nang siya rin alam niya na siya ang magiging tagapagligtas. Ang haba ng buhok niya, panata niya yon. Ang tanong, ginawa ba niya? Hello? Alam nyo, hindi niya ginawa. Pwede pa lang yung may anointing ka, pero hindi mo ginagamit para magligtas. Pastor, saan mo naman nakita yan na tayo ay magiging tagapagligtas? Matthew chapter 28, verse 19. Kapatid, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Humayo. Ibig sabihin yun ang anointing natin bilang mga tao. Sinabi ba ng Panginoon yun? Sinabi yun ng Panginoon. Na ikaw ay tagapagligtas. Sabihin mo, tagapagligtas ka. Sapagkat kung hindi nila malalaman at maintindihan ang way ng Panginoon sa pagliligtas, paano sila maliligtas? Hello? Para tayong si Samson binigyan tayo ng anointing ng Panginoon. Huwag nating, kasi yung iba, hindi, kipastor lang yan. Pasok dito, labas dun sa kabila. Hindi nila alam, pagka hindi mo ginamit yon, yung anointing na yon, katulad nung kay Samson, hindi mo mararanasan at magiging kapalit ng kahihiyan. Andiyan pa ba kayo? Napansin nyo, nung pinutol ang kanyang buhok, anong ibig sabihin nun? Yung vow, yung panata niya, parang sinasabi na hindi niya nagagawin. Kaya ang nangyari, nilisan siya ng Espiritu ng Diyos. Yung anointing pala natin, bilang mga anak ng Diyos, laging nandito, as long na ginagawa mo yung pagiging mangliligtas. Ginagawa mo na ang mga tao makarinig ng salita ng Diyos. Kung paano ka binago ng Diyos. Katulad ng mga nagpa-testimony rito. Nagte-testimony sila, ganito ginawa ng Diyos sa kanila. Nakilala namin ang Panginoon. Sinasabi nila, ini-encourage nila ibang tao na sumama ka, makilala mo ang Panginoon. Makakakilala sila sa Panginoon. At yung power of anointing na yun, lalong lalakas yun, lalo na kung gigipitin ka ng kaaway. Every time na si Samson gigipitin ng kaaway, pinapatay niya 1,000 mga tao. Every time na kailangan niya yung lakas, kahit leon, pinatay niya. Why?
Hindi siya pwedeng matalo pagkasama niya ang Espiritu ng Diyos. Ang mga Kristiyano, mga kapatid, hindi ka pwedeng matalo hanggat kasama mo ang Espiritu ng Diyos. No one can defeat you. If God is with you, who can be against you? Sabi ng salita ng Diyos. Kung ang Diyos ay nasa iyo, sino pwedeng lumaban sa iyo? You are unstoppable. Pero once na yung panata mo, yung anointing mo bilang anak ng Diyos, tinanggal mo, hindi mo ginamit. At mamaya pinutol mo, tinalikuran mo, hindi mo ginawa, nag-backslide ka. Imbis na maging instrumento ka ng kaligtasan, ikaw ang instrumento ng kapahamakan. Alam mo, may isang pastor na nagkwento sa akin, taga sa kanila daw. Kinikwento niya, itong pastor na to, sabi niya, dati, ang daming uma-attend sa church nila. Mag-asawa sila. At ang church nila, talagang yung mga tao sumusuport, binabayaran yung renta, pati yung bayad ng pastor, ng bahay niyan, binabayaran. Pati yung kinakain ni pastor, sinusuportahan kasi lahat ng tao naniniwala sa kanya na siya ay lingkod ng Diyos. Hanggang sa dumating yung time, mga kapatid, yung the very anointing na inaasahan ng mga tao sa kanya, sinira niya. Nagkaroon siya ng relationship sa isang babae. At bulgara, nalaman ng kongregasyon. Alam mo nangyari? Umalis yung mga tao sa loob ng simbahan. Alis. Para bang ang Espiritu ng Diyos, pinakikita na nilayasan na siya ng Espiritu ng Diyos. Hindi nabayaran yung church, hindi nabayaran yung bahay, mamaya pinalalayas na sila doon. Tapos, sabi po sa akin ng kaibigan ko, ngayon, pastor, siya pa ang starter ng inuman. Biro mo nakikipag-inuman doon sa mga tao. Naging katatawanan ng maraming tao. Ang masama nito, dala niya ang pangalan ng Panginoon. Alam mo naman yung mga tao, pag sinabing pastor, parang lahat na ng pastor, ganun eh. Amen ba? Anong nangyari kay Samson? Alam niyo nangyari kay Samson? Nung pinutol ang kanyang buhok, nung parang ipinakita doon na yung panata niya, hindi na mahalaga sa kanya, na siya ay maging tagapagligtas. Nahuli siya ng mga Palisteo, tinali siya sa isang gilingang bato. Ang ginawa sa kanila, nilagay siya sa gitnang bayan at pinagtatawanan siya ng maraming tao. Binulag ang kanyang mata. Dinukit ang kanyang mata para wala na siyang makita at wala ng future pa na maisip. Ito mo yung mga Kristyano. Pag ikaw nawalan ka ng anointing, yung panata mo nawala, pati yung vision mo tatanggalin ng Panginoon. Tatanggalin ng kaaway. Kukunin niya yung kinabukasan mo. Yung makikita mo sa susunod. Yung pangarap mo, mawawalan ka ng pangarap. At mangyayari, pagtatawanan ka ng maraming tao, si Samson, habang nandun siya sa gilingang bato, paikot-ikot siya. Pinagtatawanan siya sa gitna ng plaza ng mga Palisteo. Sinasabi nila, makapangyarihan ng Diyos naming si Dagon. Si Yahweh, walang kapangyarihan. Kita mo, yan ang ginawa. Kung makapangyarihan ng Diyos mo, bakit nandyan ka ngayon? Paikot-ikot ka, katatawanan ka ng maraming tao. Alam niyo mga Kristiyano, makapangyarihan tayo mga anak ng Diyos eh. Andiyan ba kayo? Makapangyarihan tayo mga anak ng Diyos. Pero once na tinakilukuran mo kung bakit ka ipinanganak sa mundong ito, kung bakit ka na born again, dapat lagi mong alam na ang first and foremost na anointing, na purpose mo is to save. Like Samson. Yung anointing na yan, pwede mo rin gamitin paminsan-minsan pansarili mo. Pero hindi laging doon. Gagamitin mo yan para mabigyan ng kaluwalhatian, dakilain ng Panginoon. At sa pamamagitan nun, maraming mga tao makakilala sa Panginoon. Maborn again sila. Alam nyo, mga kapatid, yung MG Square, yung kumpanya,
Lagi kong sinasabi sa mga tauhan ko, ang first and foremost, the purpose ng kumpanyang ito, ay makabigyan ng kalwalhatian ng Panginoon. Yan ang first. Kaya kami, araw-araw ang devotion, Bible study dun sa, araw-araw, para mga pastor na nga yung mga tao dun eh. Kasi araw-araw talaga. Pero ang problema, ang gusto ko, lahat ng tao, gamitin ng Panginoon. Kasi ma-practice nila eh. Kasi yung anointing natutulog sa loob eh, parang mantika. Alam mo yung mantika pag nalamigan, pag nasa Baguio ka? Tulog. Tulog yung mantika. Kailangan yung mantika, nagagamit. Kailangan ayusin mo yung anointing mo, yung power mo. Kasi hindi lalabas yan eh. Sino rito gusto lumabas yung power niya talaga, makirar? Woo! Bayani ka eh. At ang sarap marinig na mayroong mga tao magpapatotoo at sasabihin, kanina naiyak ako dun sa mga tao nagpatotoo. Kasi sabi, parang sinasabi sa akin ng Panginoon, sa atin ng mga ng Panginoon, dun sa mga taong ginagamit ng Panginoon para maligtas ang ibang tao, yan ang produkto ng paglilingkod mo sa akin. Sister Linda, gulong-gulo, hindi niya alam ang gagawin niya. Gusto niya maglingkod sa Panginoon, hindi niya alam kung paano paraan eh. Pero alam mo, narinig ng Diyos yung tinig niya eh. Dinako siya ng Panginoon dito sa MG. At doon niya narinig, doon niya naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Ngayon talagang yung part niya, talagang yung bahay ko, ginagamit sa gawain. Kahit, alam ko, tuwan-tuwa ako dyan, miskin nasa McDonald's lang daw yan eh. Nagkikwento si Sister Reggie sa akin. Nasa McDonald's lang siya, may nakatabi lang na babae, alam mo, nagkikwento niya na Christian siya. Alam mo, punta ka sa simbahan namin para makita mo kung ano yung, wow, sabi ko, isang tao na dating ililigtas ng Panginoon, niligtas ng Panginoon. Isang tao na walang kaya. Isang tao na masasabi mo, kailangan niya ng tulong, pero ngayon, nung natagpuan niya ng Panginoon, siya na yung ginagamit ng Panginoon sa lahat ng kanyang makakaya. Itong babae ito, walang kasamang asawa to. Siya lang mag-isa. Pero nagagawa niya ang lahat. Amen? Si Pastor Cons, may sakit. Dinadialysis to. Twice a week. Ginagamit ng Panginoon. Nakita niyo ba, para ba may sakit? Pogi pa rin eh. Kapangyarihan ng Diyos ginagamit sa mag-asawa. Merong kababaihan sa kanila, merong youth, si pastor may kalalakihan, dumadayo pa, dala-dala mga upuan sa kapitbahay. Ini-express nila yung kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay nila at maraming himala ginagawa ng Diyos sa kanila. Kami rin mga kapatid, isang pamilya na dapat magkakahiwa-hiwalay na. Wala nang pag-asa. Pero may mga taong ginamit sa amin para maging pagpapala rin kami sa iba. Kahit sa anong paraan. Hindi naghahanap ang Panginoon na matalino ka. Hindi naghahanap ang Panginoon na college degree ka. Hindi naghahanap ang Panginoon na mga matataas na mga pinag-aralan mo, no, doctoral degree ka. Hindi hinahanap ng Panginoon. Yung ginamit nga ni Samson, pangalang ng asno eh. Weapon ba yun? Yung ba ay yung tinatawag na sandata ba yun? Pangalangan ng asno yun eh. Ibig sabihin, kung ano yung hawak mo, yung pwedeng gamitin mo ngayon, yan ang gagamitin mo para maparangalan mo ang Panginoon. Pataubin mo mga kaaway. Pag sinabi ng Panginoon, ngayon din, magiging hari ka, gagawin kang hari ng Panginoon. Katulad ni Jose. Nandoon, convicted criminal, convicted rapist, pero sinabi ng Panginoon, hindi, ikaw ang magpapatakbo ng Ehipto, pinakamakapangyarihang bansa sa kanyang panahon. Overnight, ginawa ng Panginoon. Sabihin mo sa tabi mo, walang pwedeng pumigil sa Diyos. Amen. Andiyan ba kayo? Minsan kasi yung mga tao, iniisip nila, aasenso sila dahil sa galing nila.
Sa sipag nila. Ang dami nang nag-try na ganyan. Oh, yung iba nga, yumaman. Pero wasak ang buhay. There is no, sabi ng Biblia, hindi ata sa Bible yon. Kasabihan ng tao. There is no amount of success can compensate failure in the family. Kahit mayaman ka, adik ang anak mo. Kahit mayaman ka, hiwalay ka naman. Mga anak mo kung saan nagpupunta. Kahit ganung success ang meron ka, pagwasak ang pamilya mo, you cannot consider it a success. Hindi pera nagpapatakbo sa mundo. Ang Diyos ang nagpapatakbo sa mundo. Alam nyo, Samson is a great example for all of us. Kasi lahat tayo anointed eh. Walang kahit isa na hindi anointed dito na magligtas. Tandaan nyo yan. Ikaw lang ang nagsasabing hindi mo kaya. Ang Diyos, lahat kaya mo. Lalo na, yun ang tibok ng puso. Sabi niya, humayo kayo. Gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Ito tandaan niyo, sabi ng Panginoon. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng daigdig. Sino rito gusto lagi kasama ang Panginoon? O yan ang gusto natin. Dapat ang tibok ng puso natin, yun ang tibok ng puso natin. Ginawa ka ng Panginoon para magligtas. Kaya ka magaling, ginawa ka ng Diyos para magligtas. Kaya ka maganda, kaya ka gwapo, ginawa ng Diyos yan para magligtas. Kaya ka magaling kumanta, ginawa ng Diyos yan para magligtas. Kaya ka mayaman, kaya ka engineer ngayon, kaya ka lawyer ngayon, kung ano man ang meron ka, ginawa ng Diyos yan para magligtas. Huwag mo kalimutan yan. Yan, the sole purpose of mga Kristiyano. We are born to be a Savior. We are born to be a hero. Tandaan mo yan, hindi ikaw ang laging ililigtas. Tapos na yun eh. Naligtas ka na eh. Ang hirap dito minsan laging, parang siya ang laging ililigtas ng ililigtas eh. Hindi, natapos na yun. Ikaw na nga magliligtas ngayon. Yung anointing niya, magpo-flow lang yan pagka pinractice mo na. Sabi sa akin, nung una magpipreach ako, nanginginig talaga yung tuhod ko. Kasi sa buong buhay ko, hindi ako nakaapak ng entablado. Nung gumraduate ako, walang sinabit sa akin medalya. Medalya ng kalabasa, sinabit sa ang tatay ko, hindi pumunta sa graduation. Bakit? Sasabihin ng tatay ko, wala namang isasabit dyan eh, ba't pupuntahan pa yan? Sobra. Amen ba? Kaya yung first time na ako magpipreach, mambira, nanginginig talaga yung tuhod ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung talagang tinawag mo ako, ipakita mo sa lahat ng tao rito na talagang mararanasan nila yung kapangyarihan mo. At hindi ako nabigo, mga kapatid. Alam niyo ba pag nandito ako, nakita niyo ba na lagi akong tumitingin sa notebook ko? Hindi, di ba? Yung ibang mga pastor, laging tumitingin na ganyan, iniisa-isa nila. Ako hindi. Minsan ko lang nakita yan, doon sa taas, pagkatapos na, kung ano yung sabihin ng Panginoon, yun yung sasabihin ko sa inyo. Alam niyo ba, pag ako nag-preach, hindi ko na maulit yung pinreach ko? Yun ang nagpapatunay na hindi talaga yung ako ang nagsasalita. Sabi ko, Lord, hindi ako yun eh. Ikaw talaga yan eh. Kasi alam ko, kilalang ko yung sarili ko eh. Wala akong kaya, Panginoon eh. Hindi ko kaya talaga eh. Pero pagkasama kita, Panginoon, talagang pakiramdam ko, ang galing-galing ko. Amen? Andiyan ba kayo? Parang hindi kayo nag-agree ah. Huwag kayong mag-alala, hindi ako yon. Ang Panginoon yon. Iyan din ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Yun yung pagsama ng Panginoon eh. Pagsama ng Panginoon, kahit sa ang panganib ka pumunta, hindi ka maano. Kasamahan ka ng Diyos.
Actually, nasa Masbate kami. Election nun eh. Alam niyo naman, sa election sa Masbate, talagang patayan dyan eh. Tatayo kami ng church dyan, panahon ng May election. May dalawang mga mayor dyan, para mga gangster eh. May mga baril, mga private army. Tapos, mga kapatid, palibasa, sila lang ang mayaman doon kasi tuyo na yung bayan na yun, kakanakaw ng mga tao na, mga politiko doon. Wala na talagang ano. Ang mayaman lang doon, yung mga mayor, tsaka yung congressman, tsaka yung mga gobernador. Yun lang. Yun na may sasakyan doon. Kaya nung nagdala ko ng sasakyan doon, akala nila mayor ako. Eh, bagong-bago yung pick-up ko doon. Dala-dala ko yung pick-up na Ranger. Pagdating ko doon, mambira, pinakinalumpo mo na talaga ng maraming tao. Sino yan? Si mayor ba yan? Sino ba yan? Hindi, si pastor to. Si pastor. Alam niyo, pagdating na ng bandang alas 10, alas 11 ng gabi, dapat daw, sabi sa akin ng matatanda doon, huwag ka nang lalabas. Kasi panahon ng eleksyon ngayon, usong-uso ang tambangan na yung ambush. Aambusin yung kalaban eh. Para hindi na makatakbo eh. Eh sabi ko, hindi, may film showing kami. Nagpunta kami sa mga bayan-bayan doon. Nagpalabas kami ng palabas kami ng hinugot sa dilim. Tapos magpipreach ako, patatanggapin ko yung mga tao. Eh, inabot kami ng alas 12 ng gabi. Di sabi sa, pastor, uwi ba tayo? Dito na tayo matulog. Ay, nung dito na tayo matulog, hindi, uwi tayo. Uwi tayo. Hindi, pastor, dito na tayo. Pati yung mga taga ron, natatakot para sa akin. Hindi, pastor, dito na tayo, baka mga tambangan tayo ng mga, eleksyon ngayon eh. Hindi, sabi ko, uwi tayo. Alam niyo ba, bago kami makarating doon sa lugar na inuuwian namin, tatakbo ka ng mga 3 kilometro magmula sa highway hanggang doon, papasok, doon sa pinakambahay namin, tabing dagat. Yung mga tao pala doon, inaabangan kami. Inaabangan kasi, siyempre, yung pastor, nasa labas, hindi pa umaalis, hindi pa umuuwi. Alam nila na isang sasakyan lang ang uuwi doon, yung sasakyan ko lang. Alam nyo ba, inaabangan kami, hanggang alauna daw na madaling araw, inaabangan kami. Walang dumaan, sabi niya, walang dumaan. Umagang-umaga, may taong pumunta doon sa simbahan, sabi niya, andyan ba si pastor? Sabi ko, bakit? Hinahanap ka, pastor eh. Nung lumabas ako, pastor, umuwi pala kayo kagabi? Bakit? Wala naman kami ibang dadaanan, kundi yung dinadaanan, yung malapit dyan sa inyo. Hindi namin kayo nakita eh. Imposible yun, sabi ko. Kasi pagka dumadaan, walang ilaw dun eh. Pagka dumadaan yung sasakyan, imposible na hindi kami makita kasi yung meron akong headlight, may fog light pa ako. Alam niya, tinago kami ng Panginoon. Siguro nung gabi na yun, may mag-aambus talaga sa amin. Sabi nung kasama ko, pastor, tinago tayo ng Diyos. Ay sabi ko sa inyo, pag kayo kasama nyo ang Diyos, hindi kayo maano. Alam niyo, ang daming kwentong ganyan, mga kapatid, na mararanasan ng mga Kristiyano. Yan ang nagpapabuhay sa ating mga Kristiyano. Lumalakas ang ating mga espiritu pag pinatutunayan ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. Kasi nagiging parte siya ng buhay natin. Pero pag ikaw Kristiyano, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Matampuhin ka pa rin. Ang dali mo matisod. Konting ting-ting lang, natitisod ka. Alam mo, natitisod? Pag natitisod kasi pinapatid, di ba? Yung iba kasi piski-ting-ting lang, natitisod eh. Ano ba yan? Hindi ka magagamit tagapagligtas pagka ganyan kasi laging ikaw ang ililigtas. Yung anointing kasi yan, magpo-flow yan pagka nandun ka na. Parang pag-aasawa yan eh. Meron namang pwede maging ready sa pag-aasawa eh. Andiyan pa ba kayo? Ang dami yan, nagaganto, nire-ready lahat. Hindi pa ako ready. Walang nare-ready dyan. Matututunan mo lang yung pag-aasawa pag nandun ka na. Ang dami mo matututunan. Andiyan ba kayo? At pag ikaw may asawa na, doon na mag-iiba yung katauhan mo. Mag-iiba, may pangarap ka na. Dati mga binata, dalaga, walang pangarap yan kundi mag-makeup lang tsaka magsuot ng damit na maganda eh. Pero pag ikaw may asawa na, mag-uumpisa ka na mangarap ng bahay, kotse, mga masasakyan, pag-aaralin yung mga anak, kung saan-saan, ganito, ganyan.
Doon ka mag-uumpisa. Kasi yung anointing nun, niyakap mo na. May asawa ka na eh. Pero yung mga, di ba meron din mga asawa na kung kumilos kwarong dalaga tsaka binata, walang pakialam. Amen. Wala pa bang ulam sa bahay? Babayaan mo yan. Ba't isang bundok ang damit dito? Wala naglalaba. Parang binata at dalaga pa rin. Sana'y magpalaba sa mga magulang. Andiyan ba kayo? Pero alam nyo, doon ko nakita, miski yung mga anak natin, subukan nyo, pag inspirado yan, mag-iiba yan eh. Nag-iiba ng katauhan eh. Pero ganun din ang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Kaya marami na hindi nagbabago kasi hindi nila niyayakap yung anointing na meron sila. Yakapin mo, sabi mo sa katabi mo, yakapin mo na, tagal-tagal na yan. Sabi mo, I am a Savior. My Father is a Savior. That's why I am a Savior. Anak ka ng Diyos. Tagapagligtas ka. Palakpakan natin ako. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, tayo daw ang maghuhusga sa mga anghel. Hello? That's why we are a Savior at the same time, judge. Sa mga anghel, according to 1 Corinthians chapter 6, tayo daw ang maghuhusga. Pwede bang maging judge ang isang taong walang alam sa batas? Kaya napaka-importante na binabasa natin salita ng Diyos at tinutupad natin. Bakit? Paano ka maghuhusga kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Hello? Andiyan ba kayo? Mas malalim na yon. You become a Savior first, and next you will become a judge. Isang araw. Marunong ka nang mag-alo ng tama, alam mo kung ano yung tama, alam mo yung anong mali, kasi ang Espiritu ng Diyos nasa sayo. Pinakikinggan mo, isinasaloob mo, pinagawing parte ng buhay mo. Yan ang salita ng Diyos. Mahirap man gawin o hindi, dapat yan ay mamutawi at maging mangyari sa bawat Kristiyanong nandito. Tayong lahat. At doon magpo-flow that you become a Savior. Yung power ng Panginoon, pag niyakap mo, sasabihin ko sa'yo, dadaling ka sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Ma-experience mo yung mga bagay na himala na hindi mo pa naranasan. Lalakad ka sa ibabaw ng tubig na hindi ka lumulubog. Gagawa ang Panginoon ng mga himala sa buhay mo. Ang pamilya mo gagamitin ng Panginoon. Amen? Maraming maliligtas sa pamamagitan ng buhay mo. Huwag kang manatili na ikaw ay laging inililigtas. Dumating sa point na ikaw naman ang magliligtas. That is the anointing ng mga anak ng Diyos. You have to accept it. You have to eat the Word of God. Hindi mo lang maintindihan, ipinapractice mo. Mahirap man sa umpisa, lunukin mo. Pag nasanay mo, nasanayan mo rin, masasarapan din ka. Masasarapan ka din. Katulad lang din ng ampalaya yan. Ang pait sa umpisa. Pero yan ang pinakamabitamin ng pagkain. Pag nakain mo, sinamahan mo ng itlog, mainit na kanin, ayos na. Pero nung una, bata ka, ayaw mo kainin yan. Pero masustansya yan. Ganun ang salita ng Diyos. Sa umpisa, kala mo. Hindi mo kasi ginagawa eh. Pero pag ginawa mo na, magiging kapangyarihan yan. Yun lang lahat ng pumasok sa katawan mo, yun lang ang magiging lakas mo. Amen? Yung salita na pumasok sa puso mo at kaluluwa, yun lang din ang magiging lakas mo. Every day na nandito ka sa church, every Sunday na nandito ka, na nakakarinig ka ng preaching, you must be open with your temple. Bukas ang templo mo para sa salita ng Diyos. Hayaan mong bumalik ang Espiritu ng Diyos dito sa kaluluwa mo at maging kapangyarihan mo. Maging kapangyarihan ng Espiritu mo. This coming Sunday, I challenge each and everyone. Lahat tayo, experiencein natin na kahit isang tao lang, sharean mo ng salita ng Diyos. Tingnan mo kung ano yung mararamdaman mo pagkatapos. I will promise you this. Pag yan in-express nyo, meron kang kapangyarihan mararanasan.
Maawa ka doon sa mga Kristiyano na hindi nagpa-practice. At ang anointing niya, ginawa niyang pansarili. Huwag nating hayaan dumating sa point na katatawanan tayo ng mga tao. Kasama ang pangalan ng ating Panginoon. Don't let that happen to God. Don't let that happen to you. Ang buhay ng tao maiksi lang. Maiksi lang ang buhay natin dito. Una-una lang tayo. Amen ba? Yung iba sa isang linggo, yung iba sa isang taon, yung isa ba after 5 years, 10 years, di natin alam. Pero pagka ginamit mo yung anointing mo, magsusulat ka ng isang libro na dahil naligtas ang isang pamilya, dahil naging Savior ka nila. And that will never tarnish. That will never change. Makakalagay doon sa plaque ng remembrance ang pangalan mo na ikaw minsan naging bayani ka sa mga taong nandoon. Nakarinig sa'yo. At hindi makakalimutan yung pangwalang hanggan. Every time na mamimit mo yung mga tao na nasave mo, sa pamamagitan mo naligtas sila dahil hindi mo itinikom ang bibig mo, hindi mo isinarado ang iyong mga kamay sa kapangyarihang meron ka, hindi mo itinigil yung mga paa mo, nilakad mo at pinuntahan mo yung mga taong kailangan ng kaligtasan. Magpapasalamat sa iyan pangwalang hanggan. Every time na makikita mo sila, magpapasalamat sila sa iyo. Eternal ang reward nito, sapagkat eternal ang ating kaluluwa. Eternal din ang reward na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Maraming mga trophy bulok na. Maraming mga trophy nasa basurahan pagkatapos ng liga, pagkatapos ng matagal na panahon. They are nothing, end up nothing. Pero yung trophy na kaluluwa na iuwi mo sa Panginoon, it will reign for eternity. Lagi sila magpapasalamat sa iyo. Lagi nilang pupurihin ng Panginoon sa buhay mo dahil nagpaghamit ka. That is our eternal destiny. That is who we are. That we are a Savior. Savior is eternal being. Mga tao yan, eternal yan, hindi nakakalimutan yan. Yan ang itatak natin sa ating kaluluwa. Ang dugo na nananalatay sa atin dito sa ating mga ugat ay dugo ni Jesucristo. Ang buhay na meron tayong tagumpay ngayon ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin lahat yan. Kaya naging matuwid ang pamilya natin, kaya maging maayos sa mga anak natin, kaya tayo merong magandang hinaharap, kundi dahil sa mga tao na nagpursige rin, nagbigay ng oras, nagbigay ng panahon, dedikasyon, na sila ay maging Savior, sila ay maging tagapagligtas. Kaya tayo nandito ngayon. We owe it to the next generation na nasa atin na tayo ay gumawa rin katulad nila. Huwag tayong laging natitisod. Tayo ang magligtas, mga kapatid. Tayo lahat, mga kapatid. I promise you this. Doon sa mga taong gusto maranasan ng kapangyarihan ng Diyos. Doon sa mga tao na magpapataob ng 1,000 kaaway na mga pagsubok, problema ng mga tao, sasabihin sa iyo, ipatataobin mo lahat sila sapagkat kasama mo ang Panginoon. Doon sa mga tao na gusto nilang maranasan yung banal na espiritu na magwo-work sa kanila. I'm calling those people na nagsasabi, Pastor, I want to experience the power of the Holy God. I want to experience yung mga kapangyarihan dumaloy doon sa mga taong nagpaghamit sa Panginoon. Ang Diyos na hindi nakikita, makikita sa pamamagitan ng buhay mo. Lalaki ang pamilya ng Panginoon sa pamamagitan mo. Lalaki ang pamilya mo. Ang daming magmamahal sa iyo mga tao dahil sila ay tatanaw ng utang na loob sa iyo. Habang ikaw ay nabubuhay sapagkat ginamit ka para sila ay maligtas.
At lalong-lalong hindi kakalimutan ng Diyos ang pangalan mo. Sabi niya, itatala ka sa kanyang aklat. Ituturing kanyang mana. We are, sabi ng Jesucristo, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, tayo daw ang kanyang mana. We are His treasured possession. Awitin natin. Who is your God? Let's sing this song to God and reflect that we are made in the image and the likeness of God. There's no one else. Ang sabi nito, yung beat ng puso ng Panginoon, yun din ang beat ng kanyang mga anak. The same beat ng heart ng Panginoon na siya, binigay niya ang kanyang buhay upang ang mga tao magkaroon ng tsansa doon sa langit ay pinrepare natin, Panginoon. Gusto niya makapiling ang bawat isa doon sa langit na ipinrepare niya. Sabi niya, in my Father's house there are many mansions. I lay down my life for God. Sapagkat sinabi ng Panginoon, kung ikaw ay nasa akin at ang salita ko ay nasa iyo, humingi ka ng maibigan mo at ay pagkakaloob ko sa iyo. I will ask the God of heaven na buksan ang durungawan ng langit, ang silong ng langit sa oras na ito, dito sa church na ito. And I know God will honor my prayer. I'm calling people
Mga tao, yung deep inside anointing na nandito sa akin, kahit ano, Panginoon, ang hawak ko ngayon, magagamit ko upang ikaw ay dakilain, papurihin, sambahin. Kung ano yung meron ako, Panginoon, gagamitin ko para mga tao ay maligtas sa pamamagitan ng buhay ko. Sa Espiritu mo na nag-uumapaw sa aking buhay, sa aking bibig, Panginoon. I want you to come. Those people who want na gamitin sila ng Panginoon. Sige, punta lang po kayo rito. Kapit pa yun nung nandyan sa... Meron pang sa likod na pumupunta para makapunta rin sila. This is my cry, my one desire to pour out more of you. Come on, church. More of you. Cry to God. This is my cry, my humihingi ng bukas na langit, Panginoon, na nandito sa lugar na ito. Lord God, nakita mo yung aming mga kamay, Panginoon. Nais namin buksan ang isang pintuan, Panginoon, na hindi pa namin nakikita sa aming mga sarili. Bigyan mo kami ng panibagong daigdig, Panginoon. Bigyan mo kami ng panibagong horizon, Panginoon. Sa pagiging level ng aming pagiging Kristiyano, Lord, makikita ka namin. Ibang klase, mga experience ang mararanasan namin. Bibigyan mo kami ng anointing na hindi pa namin nakikita na meron kami. Makakapunta kami sa mga lugar, Panginoon, na hindi namin inaasahang mapupunta namin. Makakagawa kami ng mga bagay na hindi naman akalain na kaya namin gawin. Hindi dahil sa galing namin, kundi dahil sinamahan mo kami. Let the heartbeat of you, Jesus, be our heartbeat. Maging isang katawan tayo, Panginoon. Maging isang espiritu kami sa iyo, Panginoon. Makaisa ka namin sa lahat ng aming gagawin. Hayaan mo ang mga templong ito ay magbukas para sa iyo. There is no resistance. Wag lang resistance, Panginoon. We are going to open the temple for you. Your Spirit, Panginoon. Panginoon, invade us, Panginoon. Pagharian mo kami. Ito po ang aming mga kamay. Mga taong pinatawad ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. At naging mayroong karapatan dahil sa dugo ng aming Panginoon. At walang hanggang ka namin pasasalamatan, Panginoon. Mabuting Diyos ka. Panginoon, eto kami, nasa harapan mo. We want to renew our vows to you, Panginoon. Like Samson, Panginoon. When he realized, Panginoon, na nagkamali siya, muli mong pinakita niya at muli niyang hindi pinutol ang kanyang buhok. That he renew his vow, Panginoon. Sa huling strength na natitira sa kanya, na natitira pa sa kanya, he push, Panginoon. Tinulak niya yung makakapal na bato. At marami pang kaluluwa na kalaya. Nagtagumpay siya sa huling yugto ng kanyang buhay.
Tinanggal man minsan ng kaaway, Panginoon, ang aming pananaw sa kinabukasan. Dinukit ang aming mga mata. Pero dahil mabuti ka at mapagpatawad kang Diyos, like Bartimaeus, sinoli mo, Panginoon, ang aming eyesight. At ngayon, may panibagong yugto ng paglalakad sa buhay na ito. Makikita na namin kung ang kalooban mo, yung kalooban mo, madali naming mapupuntahan. Ito ang aming mga kamay, Panginoon. Patawarin mo po kami. Kung hindi namin nagagawa, yun dapat namin gawin bilang mga tagapagligtas. Lord, kung ano yung meron kami ngayon, kahit konti lang, Panginoon, meron kaming talent na nandito, Panginoon, palalakihin mo. Dahil ito'y gagamitin na mo para sa iyong kingdom. Lord, bless the people, mga nandito, Panginoon, na nagsasabi, Lord, I am here, use me. I am here, use me. Panginoon, bless mo po sila. Sila at ang kanyang bubong sambayanan, ang kanyang talino, payabungin mo, karunungan, palakihin mo. At pagtagumpayin mo siya sa lahat ng gagawin ng kanyang mga kamay. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mensahe, Panginoon. At salamat din sa buhay ni Samson ngayon ay pag-aaralan. Salamat po. Ito po lamang ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.